So doctrine without devotion leads to decline, but devotion without doctrine leads to destruction. So nini kabungkagot ang pinaka-importanting butang sa atong kinabuhi, doktrina o ang devotion. Importante ka na sa atong kinabuhi. Ang doktrina sa kaluwasan ug atong devotion di atong Kristo Jesus as our first love, importante ka ng mga butangan. So sa ato ang viewers sa makita ni pili nimo mahimong first love si Kristo Jesus sa imong kinabuhi hangtod dili ka makasabot unsa ka importante ang gihimo niya sa krus Kalbaryo, dili nimo masabtan ang mensahe sa iyang gihimo dito sa krus Kalbaryo, dili ka maka-claim na si Kristo ang imong first love. Now, if you want to claim si Kristo, gusto nimo mahimo siyang first love nimo sa imong kinabuhi, you have to understand na si Kristo nipaaga sa iyang dugo dito sa krus Kalbaryo, namatay, lubong kung nabanaw siya, and then once imo nang madunggan, once imo nang masabtan, once imo nang tuuhan, kabaton kay siguro nga kaluwasan sa imong kalag, o si Kristo mahimo nimong first love sa imong kinabuhi. Kasi kalau sila dikira dapat impeach, wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Revelation chapter 2 verse number 1 down to verse number 7. Kung basang dinisun di siming mata. Verse 1, Bible says, "Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God." Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulong. We are going to discuss this morning, come back to the first love. In the church age, or age of grace, the Lord Jesus walks among his churches. The church at Ephesus represents not only a literal, local, and logical church, but prophetically the early apostolic church, strong in doctrine, yet already showing the danger of declining devotion. Now, this message still applies today. A church can be right in teaching, but wrong in tenderness. Sa po siya,
na ang mga simbahan pwede po sakto iyang pagtulunan, sakto iyang doktrina, but sometimes sayop ang iyang object sa iyang affection, sayop ang iyang gituwag og focus sa iyang tenderness. Ito makita din na just like this church in Ephesus. As members of the body of Christ and a bride of Christ, we should remain loyal and true to our first love. Who is our first love is no other than Jesus Christ. So, ang first love din hinato makita. It's about Jesus Christ. So, it's Jesus. Siya ang first love sa tanan nga mga magtotoo. Wala na ilaing pinaka first love sa mga magtotoo, sa mga believers. It is Jesus Christ. Wala na ilaing. Wala na first love din sa kalibutan. It's about Jesus Christ. Especially kung kita luwas. Karang sa kalibutan na siya, wala na siya ilabot, wala na ilabot sa kwintada. Tanan diha ng mga nasa kalibutan, secondary na siya. But our first love is no other than Jesus Christ. Muna ay kamaturan nga itong nakita sa ulong sa Ginoo. Na itong i-discuss, nangyabot sa punto nga, come back to the first love, or balik nito kang Panginoon. Kaya sa ito ang makita, mabasa in verse number 4, this is the remark na ito makita sa pulong sa Ginoo, remark kini sa Dios or ni Ginoong Hesus ngadto sa mao nga simbahan. Verse number 4, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So muna ito makita din ha. So anybody or a believer who left his first love, Jesus Christ, in other words, his affection, his tenderness, wala na diha, si Kristo, dili na si Kristo ang object niya na. Muna siya ang hatag ng warning o kahimangno sa Ginoo sa tuwang kinamboy that we should go back diya kang Ginoong Hesukristo. Now, ato i-discuss unsay nahitabo diri sa maong simbahan, unsa kanindot ang maong simbahan, but there's something ato makita diha. God is somewhat against this church. It's because sa atong gibasa ganiya, this church left her first love. So, kung tanawin ang titibukan ng kasklase sa simbahan, sa kayahang reputation. Number 1, ito makita sa the privileged. The privileged. Now, kung saan yung privilege din ito, ito makita din i-favored blessing. So, makita niya i-favored blessing. Ephesus had great blessings. Kung imong tan-awon kini nga simbahan, dako kayo daghang king blessing makita dinhi, or dako kayo nga blessing ilahang na experience. Because kung imo ni siyang tan-awon kini nga church, founded under strong leadership of Paul and with Timothy. Kung yung tanawon, kini nga simbahan nga itong itawag, this local church, basta-basta ang nag-pioneer nini. It is the Apostle Paul, kung yung makita din ha. Kung wala si Apostle Paul,
walay Ephesus nga gisulatan rin ni John the Beloved. So Paul, Apostle Paul, dunay dako kayo siya nga influence ani nga simbahan. But despite of that, siya ang nagpundar na nga simbahan. But remember nga kining simbahan ni mitalikod ni kang Paul. Oh. Pero kung imo tanawon diha, this church, ang dako diri nga blessing, kini nga simbahan grounded in sound doctrine. Okay? Grounded in sound doctrine. So, di siya basta-basta nga simbahan. Kung when we talk about doctrine, di siya basta-basta. Kung imong tanaw ang mga reputation sa mga klase sa simbahan, yun sa diha. I know the works, and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for the name's sake has labor and has not fainted. So kung yung tanawang, dili klase basta-basta nga simbahan. They can determine, distinguish kinsa ang mga tao nagpakaroon ngayon. Those people nga nag-claim nga they are apostles, they can discern and they can distinguish kung tinuod ba daw dili. So katong mga tao sa unang nagpaila-ila nga kami mga apostles po ni, kaya na siya nga i-discern, kaya na i-determine ini nga simbahan. Ili parehas karon nga simbahan, ang pagkangalan ng gani nga akin ang ngalan sa simbahan, ay kauban data. Kauban ko, you have to discern, you have to determine, distinguish kung tinuod ba na nga kauban to, even to parehas to nagpangalan. I have seen it post so sa ka pastor din siya nga sadly the works-based gospel has been circulating even among Baptist churches today. Can you imagine na ang works-based gospel siya nag-circulate na sa mga kasimbahanan, even sa mga Baptist churches. Wala nag-ingon na, ay, Baptist po mi. Ay, kauban dita, dili ingon ana. Even sa iyang panahon, sa time sa mga Ephesus, ngayon nagpaila-ila, mga apostle mi. Pero, they can discern. Di lang, ay, apostle po rin mo, ay, kauban dita. Dili yung anak ng mga tao. Verse number 2. Thou hast tried them, which say they are apostles and are not. We have to try. Pagkita na ingon si John the Beloved. Try every spirits, whether they are of God or not. Dili kayo nag-ingon nga, ay, mamani among pangalan sa mong simbahan. Baptist man mi, ay parehas dita. Dili yung anak. Try every spirits. Try, yun sila, thou hast tried them which say they are apostles and are not. We have to try those people who said they are saved. So ito pag-try, kung sa nga gospel ay lang tuuhan. Which rampant nowadays, works-based gospel. Rampant among Baptists today. That is why we have to try. Those people na nag-claim, or those people na nag-ingon, mo ni ang pangalan sa mong simbahan, parehas na pangalan. No. So, kung imong tan-awon, grounded in sound doctrine, kini mga tahanan kini grupo ni, kini local church. And guarded against false teaching.
And once they found out these people who claim that they are apostles and are not, they treated them as liars. So wala ito makita din yung klase sa simbahan. Although, italikod sila kang Apostle Paul, but at least, kung yung tanawin niya, still grounded in sound doctrine, guarded against false teaching. Pero nagyapon siya, nakita na itong depikto. So in this dispensation, the church is highly privileged with truth and grace. So kita nining atong kapanahonan karon very highly privileged yung ang ato ang kahimtang as part pero sa gitong church age period, dispensation of grace. We are highly privileged with truth and grace. So dili ta lack, dili ta tinggitawag og pordoy sa kamatuoran. The truth naa kanato. Ang kamatuoran available sa tuang panahon. Ang grasya sa Dios sufficiente sa atong panahon. Ang grasya sa Dios abundansya sa atong panahon. Muna'y pinaka privilege sa tuang panahon, especially sa dispensation of grace. Makita ato diha. So the privilege a favored blessing. So makita din na. Now, ikaduha, the performance. A faithful service. If we look at their performance, yung makita din verse number 2 siya, I know thy works. Now, sa ito ang kinabuhi, ang nakaibalo sa itong trabaho, ang Ginoo yun, I know thy works. Nakita ito niya, thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Ito makita din na. Laboring in service, persevering in trials. The word patience, ito makita din na. Grabe ka, pasensyoso pa rin nabahanan sa panahon sa mga pagsulay. They persevere. They are masayib sila. Now remember that these churches in the book of Revelation has dual application. It can be in the church age period and also pwede po siya sa tribulation period. Assembly sa tribulation period. Pero it's also applicable sa tuang panahon. Kung may mga bersikulo diha na mula o tanaw ni mo leaning sa tribulation period, so that verse is for tribulation period. Ito makita yun na. Now, persevering in trials, protecting purity, kung iyong tanawon, and how thou canst not bear them which are evil. Natin yung simbahan ha, wala dili mo tolerate o kung sa'y ko ano, sa'y dautan. Kung dautan, dili kay dautan, panikamutan dyan o imong puti, dili ingon ana. Ngunay naitabo sa itong panahon karon. Klaro na kayong dautan, mo pa'y dapigan. Gusto din mo kasi sa mga tao rin nan. As member of the body of Christ, as a church member, and as a saved person, we should not tolerate, we should not side on sa usa ka tao, sa grupo ng mga dautan. Dahil sa itong nasod, ay mga grupo ng mga dautan
Pero wala pa yung mga tao, musayad yapon. Klaro na yung dautan. Mupay dapigan ka. Imagine na. You know what? Ang pinakadako kayong krimen sa Pilipinas, usa niya na, kaning human trafficking. That's non-billable offense. Non-billable crime. So, kini mga tao nga nag-commit nining ito human trafficking, yung dapig pagyapon na mga tao diya, ay ambot na lang sa klase sa utok na. Now, I say, yung diya, thou canst not bear them which are evil, and those are evil people. Ang isod magod kay naamang ko yung mga kasimbahanan nagdapig anang grupo ha, ang isod kayo ng mga nag-claim ng mga Baptist, mga saved ko no, pero nagdapig anang grupo. Mo ning ato tan-awon diha nagpasabot kay kita sila parehas og pangalan nato naana nagabarog sa kamatuoran klaro ng mga kaso, klaro ng kinabuhi ng mga tawhanan na mga wagi ayo, pero ambot. We should protect the purity of the church. We should not tolerate this kind of evil. Atong makita. Kaya mo ang kamatuoran ng simbahan. Basta dautan, dili nila na tugutan. O di sila mo dapig diha. Regardless unsa ka popular, unsa ka sikat, o unsa ka influensyado, basta dautan sa ilang panlantaw, wala na iluna sa ilahang grupo o sa ilang local church. Ito nakita din na. Activity is visible but God looks deeper. At makita nila kung umtanawon, although nindot kay ilang activity, nindot kay ilang trabaho, ang performance nila, faithful in service, laboring in service, persevering in trials, protecting purity. Pero sometimes, even though activity is visible, God looks deeper. So, di man kuan na ang Ginoo mas naapa sa gitan-aw. Naapa sa ang atong makita ang surface lang, ang atong makita ang performance lang, pero naapa gitan-aw ang Ginoo. He looks beyond what human could see. Atong makita na. Now, ato ta sa ikato, the problem. Number 3. The problem. Sa problema, a forsaken passion. So the problem now is a forsaken passion. Ay, kapag ikatulad diya. Here said ni, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Mga problema. Hindot kayo unta ilang reputasyon when we talk about in privilege, pagkalindot, paborable sila sa skin. When we talk about performance, kung imo tan-awon dia verse 3 and 2 makita, verse 2 and 3 makita nimo patience and for the name's sake has labored and has not fainted. Grabe, way pagkaluya, inang pag-alagad sa Ginoo. But there's a problem, a forsaken passion. Thou hast left thy first love. And our first love is Jesus Christ. Ito nakita rin na. Love cold despite correct conduct. So, ang hugma sa tao, o di na to siya mabantayan, even though we live
i-correct conduct. But sometimes ang gugma magkabugnaw yung makita din ha. Kung dili na to siya bantayan. And sometimes, sa makita din, relationship replaced by routine. So, tungod sa siguro, routine ang kinabuhi sa tao, balik-balik, paano bantayan nga? No, dananay na neglect sa ilang kinabuhi. And many times, itong kinabuhi, thinking mo nga itong kabisi, mo itong trabaho, mo itong ginahimo, busy kayo mo itong takabantay niya. There's something pinaka-importante na neglect na to itong kinabuhi, and that is Jesus Christ, our first love. Ito nakita lahat. Mumana ang tendency, basta grabe na kabisi. Di na ito mabantayan. Wala na ito'y panahon. Di kang Kristo Jesus. The greatest danger, muna akong tulang karong next week. The greatest danger in the church age is not false doctrine alone, but fading devotion as well. So, ang pinakadelikado nga butang sa panahon sa itong church age period, not only false doctrine, isa na sa pinakadako nga problema or danger sa ato ang panahon, false doctrine. But it's not only that, it's also a fading devotion. Kana bitong nagkawala ng devotion na to, just sa pinaka-delikado nga butang ato anang sutan sa maabot nga panahon. Mga greatest danger sa ato ang kinabuhi sa itong Christianity, sa modern Christianity, isa kining gitawag og fading devotion. Not only false doctrine, isa na siya, number one gina siya, problema, but also fading devotion. At makita na kanang tanan dapat naana kanunay sa tuang radar, naana kanunay sa tuang gituwag og oversight. Nalimtan ko na ba ni, nahimo ko na ba ni, basig nahimo butang, wala ko na nahimo. So kaya nasa tuang oversight. Kay delikado juga yo, ngano man. Yung na ginodiyo, I have somewhat against thee. Kung nananaga ang ditanya sa Ginoo, marag mabahala na siya, marag makaingang delikado ko dahil ita. Against din naman ginang gisulti niya. Against thee, I have somewhat against thee. Na ako'y magustuhan ni mo. Sabi na gina ba? Sabi na to, okay na nga statement, dili na okay na statement, I have somewhat against thee. Pag nanagani, mangayon ang ginustong kinabuhi, manay delikado sa ito ang kinabuhi. Manay ito greatest danger dito. Manang kinahanglan, aktibo ta sa itong oversight function sa itong kinabuhi. The number 4, makita din sa perception. The perception is further diagnosis. Diagnosis. A further diagnosis. Nevertheless, I have somewhat against thee. In other words, Christ sees what others miss. So kung ang uban, they miss the point. They miss the one of the
important part sa atong kinabuhi, pero ang Ginoo dili siya masipyat diha. Once ang Ginoo mo diagnose, so he can diagnose sa tuang kahimtang or examine sa tuang kahimtang. Nagi makita ang gustong kinabuhi. So si Kristo ang makakita. So let Him examine, let Him diagnose sa ato ang kahimtang spiritually. If we let the doctor examine or diagnose sa ato ang physical aspect, so let Christ examine or diagnose sa atong kahimtang spiritually, in our spiritual aspect. Pwede kitang tao mamiss na to. Pwede tamang, grabe na siya ka-faithful na tao, no? Grabe na siya kakuha ng tao, no? Sa ato na makita, pero ang Ginoo mas labaw nga nakakita sa ato ang kahimtang. He evaluates the heart, not just habits. Kaya ang Bible man God, mabita na sa Biblia, God looketh on the heart. Dili siya mutanaw sa stature sa katao. God looketh on outward appearance. But God looketh on the heart. Ang gitanaw sa Ginoo ang kasing-kasing sa tao. And God can evaluate unsay tinud-anay nga kahimtang sa ato ang kasing-kasing. Dili lang ang ato ang mga habitual nga trabaho. Christ, the head of the church, examines his body personally. O, kung yung tanong niya, as Christ being the head of the church. So, siya po ang dunay kagahom nga musuta sa iyang lawas, which is the church. So let him diagnose or examine sa kahimtang nato as member sa iyang body, the church. And then number 5, the prescription. The prescription. The prescription, the fivefold remedy. Ito og cure or remedy, fivefold remedy. Yung tanong in verse number 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlesticks out of his place, except thou repent. So, this fivefold remedy, number 1, ito makita letter A is to remember. Okay? Muna yung pinakauna, remember. Revisit the past fire. Inumduman ko sa amon ito nga, naluwas ka nga, grabe mo ka aktibo, sila naluwas ka, grabe mo ka supportive sa bulaton, naluwas ka, imong tanang panahon para sa Ginoo, imong pagbasa sa Biblia, grabe ka, hindi ka matanggal sa Biblia magbasa. Maunay natural nga kahimtang sa tao. O sa kalibutan ng nga relasyon, yung anak ng Yapon.
pero kinahanglan dapat i-maintain siya, dili pasagdan. So revisit the past fire, remember, and repent. Yun niya. Repent means reject present coldness, means change your mind. Pagkasabot those things nga nagpabugnaw sa imuhang nga kahimtang, naghataw kabugnaw diya kanimo, moto imong tanggalon sa imong kinabuhi, unsa may nakapabugnaw na ko, unsa may nakapadiskaris na ko, unsa may tanggalan na mga negativity, mga skepticism sa imong kinabuhi, karang pagkawalay pagtuon mo sa promisas Ginoo, tanggalan na siya. Sa kanang mga butang naghatag og kabugnawon sa imo ha. Actually, ang tinud-anay nga naghatag og kabugnaw sa tao, kini sa mga butang gid sa kalibutan. Patanaw ra gud sa I think Timothy. Kini gandri ni Apostle Paul, chapter 3 verse 1. Please know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection. Ano itong text sa mabot? Truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. So wala na pagkigugma sa Ginoo. Ang iyang pagigugma na analang sa kalibutanon nga kahudya ka o kalipay. Wala na to. Wala yung sa Ginoo. Those are things nga naghatag nimong kabugnaon sa imuhang toward your first love. Wala mong butangan na pag mo na'y mudaghan sa imong kinabuhi, ang imong gugmas Ginoo, ang gugma ni mo daghang Kristo Jesus, maunay nakapabugnaw. That is why change your mind about those things kay maunay nakapaluya sa imong Kristohanong kinabuhi. Repent yung pulong sa Ginoo. And refocus. In other words, rekindle the first love. Balik, refocus mo pasabot. Insaktuhan balik ang imong focus kinabuhi. Kisa may focus ang kinabuhi ang kalibutan o si Kristo Jesus. So to rekindle the first love, mo nang itawag og imuhang tan-awon og balik kinsa si Kristo sa imong kinabuhi. Now, kung imo lang i-meditate unsay gihimo ni Kristo sa imong kinabuhi dun sa kanya pagluwas, diya ka ma-revive, diya ka mabalik ang imuhang paghigugma kang Kristo Jesus nga di man basta-basta ang gihimo ni Kristo sa akong kinabuhi ay. Ngayon pa sa 1 John, we love Him because He first loved us. Nahigugma kita kang Kristo is because siya mismo una nga nahigugma na to. Dili man kita unang nahigugma sa Ginoo. Ang Dios si Kristo mismo ang unang nahigugma nga ni na to. Dili kita ang unang nahigugma sa Ginoo. No, wala tay gugma sa Dios. Ang Dios si Kristo mismo ang unang nga nahigugma sa tao. O nga ni na to. And letter D, ito return. Remember, repent, refocus, and return. In other words, restore former practices. Ibalik ito nimo itong imong kanya ito nga. Grabe ang zeal sa imong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Social media is good. Na may makuha ito ang kaayuhan sa social media, especially when we use it rightly, dili sa kabuang sa ngimo sa uban. Muna kung ay mga tao nga ang social media gigamit sa mga kabuang ayaw toxic na yung mga tao na di na mag-ayang hatag kayuhan sa imong kinabuhi spiritually. So those people na nasa mga social media nga grabe ka ang panahon na sa social media
pag toxic ang klase ang mga istorya diha, kaya na tagay panahon na naman muna ikadaot sa mga espiritual ng kinabuhi. Instead, nangita kaglain diha nga mga party sa social media, nagisgot about sa Ginoo, nagisgot about dispensationalism, nagisgot about mga positive things, dili kay mga negatibo nga mga tao nga mga usay naka-distort sa tuang conviction. So restore former practice. Whether we like it or not, we are living in an era which yung makita very high-tech. Dili tungod kay high-tech ang panahon, di po tanong padala sa tanang nga mga sul-sul diha sa atong makita sa social media. Parte na sa itong kinabay, pero dili na mo dapat magdala, dili siya mo dapat mo influensya sa tuang kinabuhi. Daghan og mga good materials. Actually makita na ko sa social media ang mga maayo nga pagtulunan, ang mga maayo nga content sa social media mo'y dili viral sa atong panahon karon. Pero ang mga kabuang nila sa kabuang nasa kalibutan mo pa'y viral, mo pa'y daghang mga views. Pero ang iyas Ginoo nga mga pagtulunan, way talagsara ng viral. Lawas lang kung nakapundor na siya sa iyahang gitawag og audience. So restore former practice, and then letter E, makita nato diya, rejoice. In other words, regard real joy. Wala may laing nga makahatag natong kalipay, si Kristo Jesus lang man. Kalibutan ang matag anak pleasure lang sa dinhi, kudyaka. But the real joy gikan Jesus Christ. Hatagig ibugaton ang tinuod nga kalipay. Dili tong surface lang ang kalipay kinanas kalibutan. Only your first love can give you real joy, not worldly fortune. Kaya atong first love, Jesus Christ. Siya lang ang atong first love, si Jesus Christ, kumoy makahatag sa tinud-anay nga kalipay. Dili ang fortune, dili ang kabtangan, bahan dili sa kalibutan. Spiritual restoration is always available in this age of grace. Salamat nga in this age, in this period, grace period. Even though mapukanta, even though mo lagapak tas itong kinabuhi, but spiritual restoration is always available. Ngunit nakalindot sa ito ang kahimtang isang mapukan taning ganit kay buhian ni pwede tang ma-restore kay available ka na sa ito ang panahon. Number 6, the peril. Kung kita musunod sa prescription sa Ginoo, ang liso diya dunay peril. O sang peril? A fatal consequence. A fatal consequence. As I saw this sa Biblia, verse number 5 again siya, I will come again, or else siya, if you will not do the first work, siya do the first works. Kung di naman nabuhaton, I will come, or else siya, I will come unto thee quickly,
and will remove thy candlesticks out of his place, except thou repent. So, makita din ha, there's a peril or danger. What is the danger? A fatal consequence. I will remove thy candlestick or candlestick. In other words, loss of testimony. Ang sa kasimbahan nga dili musunod sa prescription sa Ginoo, gidiagnose na tas Ginoo nga mo ni atong kahimtang, and then we do not follow his prescription. Now the peril is I will come quickly. What happened? Loss of testimony. Sumahimo tang walay kwinta. Loss of spiritual influence. Wala tayo influensya. Mga ang consequence gino. A church may still exist historically but cease to function spiritually as a true light. Pwede ang sa kasimbahan nag-exist siya historically. Nakita niyo mga kung ano yung simbahan na sa una mo rin kada ko natama na lang sa history. Pero ang itawag niya, ang iyang tinatawag niya function as spiritual light or true light, mawala na. You can bring people to the local church, pero you cannot bring people to Christ. Pwede nimo madala sa tao diya sa simbahan, may membro simbahan, lokal na simbahan, pero dili nimo madala iyang kalag diya kang Kristo Jesus. Lahi ang tao nga nadala sa simbahan, lahi po tong tao nga nadala nimo sa ilang mismo sa Ginoo. But pasabot tinud-anay nga na say dili kay na converte lang diya sa simbahan. Dili na siya mo ipasabot kay dili tanan nga naa sa simbahan na luwas. Dili yung anak. Daghang simbahan na, daghang mga simbahan, daghang membro, daghang mga tao. Ang problema, luwas, pangutana, luwas ba? Di iya pun luwas. So, pwede nimo ang tao madala sa simbahan. Pwede na. Pero pangutana din na, naluwas ba ang tawanan na? Nadala ba na yung muna? Di as ilan si Ginoo. Ang pinakadako nga pangutana. Then number 7, ito makita din katapusan. The promise. The promise, a future paradise. Future paradise. Yun sa verse number 7, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So muna ito makita niya, future paradise, the promise. Now, daghang mga tao din nga, tanawa lagi ang kaluwasan, overcome it, kinahanglan mo i-overcome. Tinuod ba nang i-overcome ni mo? Kung yung basahon ang Book of Revelation, ay mga tao din overcome. But during the church age period, to overcome is not based sa ato ang performance. Dili siya i-overcome na to kay ipakita to nga midaog ta pinaagi sa tuwa nga kinang gitawag og pagpaningkamot. Dili yun ana. Maka-overcome kita dili sa atong binuhatan kundi sa ato ang pagtuo. Ayun rin ni pagkita na ni Apostle Paul, unahon si Apostle Paul, we are more than conquerors. Na sa Romans chapter 8. Insya mananaog na ta, sobra pa sa pagkamananaog. Romans 8
verse number 37. Yan sa diya. Na kung imong tanawon sa verse 36, yun siya, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Siya, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. So, ang ato ang pagkadaog ng kalibutan natin, sa itong kaugalingong paningkamot, dili sa tuwang performance, dili sa tuwang trabaho, kundi pinaagi kang Kristo. So, naging conqueror kita. Yeah, more than conquerors, not just conquerors, but more than conquerors. So through Him, through Christ, through our first love, Jesus Christ. And ingon si John sa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse number 4. For whosoever is born of God, if you are born of God, pasabot born again, you are saved. Okay, kung luwas ka, born of God, born again, saved because of what Jesus Christ has done on the cross. Yung sila, but for whosoever is born of God overcometh the world. So in other words, kita di nga mga anak sa Diyos. Yung sa Biblia, we already overcomes the world. We are already conqueror in sa Biblia. Yung sila, and this is the victory. Oh, we are victorious. No. And this is the victory that overcometh the world, even our works ba yung sulti niya? Dahili yung sa Biblia, even our faith. So dito sa ato sa church age period, our faith overcomes the world. Now, what faith? Yung sa Biblia, because yung sa Biblia, faith even our faith. Now, what is the object of our faith? In the church age period, yun sa pulong sino, faith in His blood. So, kung yung tanawin niya, kining promise niya sa Revelation chapter 2, to him that overcometh, we overcomes the world. Yan sa Biblia. Kita, ang anak born of God, born again, saved. Yan sa Biblia. We overcome the world. So, will I give to eat of the tree of life? Kining tree of life sa Bible, natin may kakuha nga topic ni. Nakita niyo ang tree of life sa book of Genesis. Makita niyo na, mabasa niyo na narito ang tree of life. After nga nabasa niyo ang tree of life sa book of Genesis, nawala na siya kalit sa mga passages sa Biblia. Nga naman, ang Garden of Eden, nawagtang to siya, nahimong mystery. You cannot find the Garden of Eden after sa kitawag o fall of man. Makita mo din na ang Garden of Eden, nakita itong paradise. Paradise ang description. Na ay mga ibang mention sa Biblia nga paradise. So, narito ang tree of life ang itawag. Ang tree of life, kung mabasa niyo balik, nananali sa mga sa book of Revelation, makita niyo ng tree of life. Diyan makitaan mo, itong ibasa dito sa Revelation, will I grant unto them, or will I give to eat of the tree of life? Can you imagine na? Means God gave us an access
to the tree of life. Gipaliwanag mo na, gi-describe, gi-explain sa angel nga, hindi pwede ang daotang tao makakaon sa tree of life, kaya ang tao makakaon sa tree of life, wala na pwede kamatayon. Ha? Kung yung tanong, di ang mga si picture ni Kristo Jesus ba? Ang tao nga, makabaton kang Kristo Jesus, di na di na maka-experience of kamatayon physically. Now, ikada is reward in paradise. So, can you imagine na? The Garden of Eden, ang description sa is paradise. Now, paradise sa gitawag o paradise sa scriptures, makita niyo sa story ni Christ dito sa gitawag Book of Luke, nga sa diyang na si gitawag og Lazarus and the rich man. Ang rich man tuwa sa gitawag og fire, but Lazarus in Abraham's bosom, gitawag niya og yan actually isa sa mga term na mostly sa mga Bible scholar nga muna ang paradise. Yan naman, diha si Kristo may anhaan ng lugar kaya Abraham's bosom muna ganhaan ni Kristo muna ang iyang promise niya dito sa cross, dito sa cross. Yan yun ang tao nga, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Yun siya, yun ang mga tao sa iyang pikas kilid. Kasi sulti ni Kristo Jesus, today thou shalt be with me in paradise. So gikan sa cross, sa namatay si Kristo, asa si Miato, yun siya. Isa today, thou shalt be with me in paradise. Asa man si Miato, di ba dito sa impyerno? Si Kristo, humansing kamatayon, Miato siya sa impyerno. Asa? Abraham's bosom. Unsay promise niya sa tao dito sa cross, which is paradise. So Abraham's bosom is the paradise nga magiminsan ni Kristo dito sa cross ang taong kauban niya gilansang sa cross nangutana or nihanyo nga hinumduman siya kung muadto siya sa iyang gingharian. Pero dili gingharian ang gidalaan ni Kristo Jesus kundi paradise. Now, asa na ang paradise karon? Napabagyapon sa beneath the earth? No, wala na. Yan naman, after sa iyang resurrection, katong mga tao dito sa gitawag og Abraham's bosom, katong dito sa paradise, gidala niya dito pagkabanhaw. So logically, wala na ang paradise dito sa beneath the earth. Munang, pag-abot na sa church age period, ang gisulti ni Apostle Paul ng paradise, wala, dinadili na dito sa Abraham's bosom or beneath the earth. Asa na ang paradise? Matanawan sa 2 Corinthians chapter 12. Nagitawag ni Apostle Paul o third heaven. Chapter 12, verse number 1. It says, "It is not expedient for me, doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord." Verse number 2, "I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth, such as one caught up, dili, caught down." Ang kamatayon ni Kristo, human siya namatay, He went down. Diri, ang tao, yung Apostle Paul, I know he is referring to himself, kining tawanan siya ni, yun siya diya, caught up to the third heaven. I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful
for a man to utter. So, after sa time ni Kristo Jesus nga, ang paradise to us beneath the earth, ilawang sa yuta, after sa iyang resurrection, church age period, sa time ni Apostle Paul, ang paradise to ala sa third heaven. So, sa Biblia, caught up into paradise. Kaya siya din sa itong ibasa sa Revelation, to him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So, dito ang destiny. Kinsa ni mo to, Hana? Those who overcome. Yung sa pag-overcome through Jesus Christ, sa kamatayan nito sa Krus Kalbaryo, yung si John, even our faith, yung si Apostle Paul, faith in what? Faith in His blood. So ang atong pagtuo sa dugo ni Kristo mo ay naghimo ka nato as conquerors, overcomer, and victorious na klase sa mga tao. May promise. Not just sa gitawag o Church of Ephesus, but for us believers. At ang makita din na. Faithful believers in the church age will be rewarded in eternity. Kita nining ka muntagon. We should aspire to be faithful, as we can see in the future yung sa Biblia, we will be rewarded sa maong eternidad. So na itong pag-ampo. Although ay mga Kristo nga, okay nga luwas ko, okay nga langit ko, okay man yung anak nga, sigurado kasi mong kaluwasa. Pero okay, di po itong makadawat po tagganti. At least, natay di kaparti sa buluhaton sa ministry sa Ginoo. Now, as we conclude, from the early church to the present church, the message remains. Doctrine without devotion leads to decline. Sino ito na yung naman ha? Doctrine without devotion leads to decline. Tinood na siya. But devotion without doctrine leads to destruction. Mo pala ka matuoran. Mabuto na sa itong next tunan nga, danger. Pinakauna di ang false doctrine. Yan naman. Pag false doctrine, destruction siya mong kalag at tuan mo. Then kung nakakaitinod na yung doktrina, luwas ka, pero nawalan lang kasi ito o devotion or first love, nabiyaan lang mo, pwede pa nimong ma-amend ang imong kinabuhi. Pero once sayop imong pagtuo, awa-awa na ginaiwan na ginay. Sayop ang imong doktrina sa kaluwasan, awa na ginay remedy. Di ka madalagang yung anak, ni kabot sa eternidad. So doctrine without devotion leads to decline, but devotion without doctrine leads to destruction. Kung tanawin din, price your relationship, bili ang imong relasyon sa Ginoo, protect your love, pursue your Lord. In this present dispensation, Christ is not just building His church, He is seeking hearts that still burn for Him. At makita na. So, nanikabuntagon ang pinaka-importanting butang sa atong kinabuhi, doktrina o ang devotion. Importante ka sa itong kinabuhi. Ang doktrina sa kaluwasan ug atong devotion di kang Kristo Jesus as our first love, importante ka ng mga butangan na. So sa ato ang viewers at makita din dili nimo mahimong first love si Kristo Jesus sa imong kinabuhi hangtod dili ka makasabot unsa ka importante ang gihimo niya sa Krus Kalbaryo, dili nimo masabtan ang mensahe sa iyang gihimo dito sa Krus Kalbaryo, dili ka maka-claim na si Kristo ang imong first love. Now, if you want to claim na si Kristo gusto nimo mahimo siyang first love nimo sa imong kinabuhi, you have to understand na si Kristo nipaaga sa iyang dugo dito sa Krus Kalbaryo, namatay, libong, nabanaw siya. And then, once imo nang madunggan, once imo nang masabtan, once imo nang tuuhan,
kabaton kag siguro ang kaluwasan sa imong kalag o si Kristo mahimo imong first love sa imong kinabuhi.